27 Kabanata, Takip Silim. Bunga ng pagdating ni Crisostomo Ibarra at ang kanyang pagtatayo ng paaralan. Naghanda si Kapitan Tiago ng malaking handaan sa kanyang bahay para sa pesta ng San Diego. Binigyan pa niya si Maria Clara ng isang mamahaling agnos na may brilyante at esmeralda bilang pasalubong. Humiling si Maria Clara ng pahintulot na mamasyal kasama si Ibarra at ang kanyang mga kaibigan sina Victoria, Inday at Sinang. Kasama rin si Tia Isabel. Pinayagan siya ng kanyang ama ngunit binilin na umuwi bago maghapon dahil darating si Padre Damaso. Nagpaalam din si Ibarra na hindi muna makakauwi dahil may hinihintay siyang bisita. Habang naglalakad sila sa liwasang bayan, nakita nila ang isang kitungin na umaawit kasama ang kanyang gitara. Ipinaglalayuan ito ng mga tao dahil sa takot na mahawa. Ibinunyag na ang kitungin ay pinarusahan ng maraming palo noon dahil lamang sa pagliligtas sa isang batang nahulog sa kanal. Nabigla ang lahat nang lapitan ni Maria Clara ang kitungin at ibigay ang kanyang agnos. Tinanggap ito ng kitungin na lubos na nagpapasalamat at isinubsob pa ang ulo sa mga bakas ng yapak ni Maria Clara. Sa oras na iyon, dumating si Sisa, ang baliw na ina ni Basilio at Crispin, at hinawakan ang kitungin. Nagkaroon ng kaguluhan at inaristo si Sisa dahil sa paglikha ng gulo. Tema at aral. Ipinapakita ng kabanata ang kawalan ng awa at pag-unawa ng lipunan sa mga taong may sakit at kapansanan noong panahon ng Kastila. Binatikos din nito ang kawalang kaarugahan ng mga may kapangyarihan kung saan ang mga taong nagtatangkang tumulong ay sa halip na napaparasahan. Mga tauhan: Kapitan Tiago, Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Padre Damaso, Padre Sibayla, Padre Salve, Victoria, Inday at Sinang, Tia Isabel, Kapitan Basilio, Kitungin at Sisa. 28 Kabanata, Mga Liham. Nabalitaan sa mga pahayagan sa Maynila ang mga magarbong pista ng San Diego. Inilathala ang mga detalye ng pagdiriwang, kabilang ang mga prosesyon, pagtatanghal at komedya, at mga bisitang kilala tulad ni na Padre Damaso, Padre Salve at Padre Sibayla na dumalo sa handaan ni Kapitan Tiago. Ang komedya ay unang ipinalabas sa wikang Kastila na tanging mga Kastila lamang ang naiintindihan. Samantalang masinangaan ng mga Pilipino ang komedyang Tagalog. Nabanggit din ang kawalan ni Ibarra sa mga pagtatanghal na ikinagulat ng marami dahil siya ang pinangunahing tagapag-ayos ng ilang bahagi ng pesta. Kinabukasan, ginanap ang prosesyon ng mga santo kasama ang mga karong pilak ni na Santo Domingo at San Diego. Kasunod ang misa na pinangungunahan ni Padre Manuel Martin na may kasamang orkestra at mga mang-aawit. Pagkatapos ay sumunod ang mga sayawan kung saan hinangaan si Maria Clara dahil sa kanyang ganda at ang mamahaling brilyante niyang ibinigay ni Kapitan Tiago. Dahil sa matagal nang hindi nagkikita si Ibarra at sa pagkabagot sa mga aktibidad ng pesta, sumulat si Maria Clara sa kanya gamit ang tulong ni Anding. Sa sulat ay pinaparating niya ang kanyang pagmamahal, pag-aalala at pagdarasal para sa kanyang paggaling. Pati na rin ang pag-aanyaya na dalhin siya sa pagbubukas ng paaralan na itinatayo ni Ibarra. Mayroon din namang sulat mula kay Padre Manuel Martin kay Luis Chihoyco na nagsasabi ng kagalakan sa pista, ang pagkapanalo ni Carlos, ang inchik sa sugal at ang pagkakainggit sa kawalan ni Ibarra. Tema at aral. Ipinapakita ng kabanata ang pagkakaiba ng pananaw ng mga Kastila at Pilipino sa kultura at kasiyahan. Pati na rin ang paghihirap ng mga individual na tulad ni Maria Clara sa paghihintay at kawalan ng komunikasyon. Binibigyan din nito ang papel ng mga sulat bilang paraan ng pagpapahayag
pagpapahayag ng emosyon at impormasyon noong panahong iyon. Mga tauhan: Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Kapitan Tiago, Anding, Padre Manuel Martin, Luis Chihoyco, Padre Hernando de la Sibayla, Carlos Ang Inchik, Don Miguel Guevara. At doon nagtatapos ang Kabanata 27 at 28. Salamat sa pakikinig.